Kami po every 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. Ginagamit po namin yung pagsasalita. Nagsasalita po kami at maharap po kami sa dambana ni Amang Yahweh at kami po ay nagtuturi sa Kanya. Amen ba? Kaya nga napakahalaga na dapat sa panahong ito, tayo po, yung sinasabi nga kanina, magkaisang maglingkod, magkaisang manalangin, magkaisang sumamba kay Amang Yahweh. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Kaya nga, katulad ito na nangyari sa mga alagad noon, sila po ay pinagkalooban din ng ganyang kapangyarihan sapagkat, sabi nga, iyan ay tanda ng sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos? Amen. Sabi nga, ang demonyo, naniniwala din sa Diyos. Amen ba? Naniniwala ba tayong may Diyos? Nakita na natin? Hindi pa. Pero hindi nga natin nakikita. Pero naniniwala tayo na merong Diyos. At dapat, hindi lang nananatiling naniniwala tayo sa Diyos. Dapat tayo ay sumasampalataya din kahit hindi natin nakikita. Sapagkat ang Diyos ay nasaan? Nasa puso. Nasa puso. Nasa puso po ang Diyos. Kaya po hindi po malayo, napakalapit ng Diyos. Amen ba? Amen. Nasa puso na ba ang Diyos ninyo? Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Kaya nga, katulad ng mga alagad, sa kanilang pananampalataya, sabi nga, ang sumasampalataya ay tatanggap ng tanda ng kapangyarihan. Kaya nga tayo, kapag tayo'y sumasampalataya, dapat ang ating pananampalataya ay nasa isip, nasa bibig, nasa puso, nasa kamay, at nasa paa. Ayan, kaya nga buong ating pagkatao para ang ating pananampalataya ay magkaroon ng gawa. Kasi minsan pag nasa isip lang natin, oo, nandyan lang naman ang Diyos, hayaan mo lang. Oo, nandyan dyan. Yes, nandyan lang. Pero ayaw naman natin. Marami tayong hinihingi sa Diyos. Amen ba? Pero ayaw naman natin gumawa. Ayaw naman natin mag-alay ng ating oras at panahon. Busy! Marami tayong pinabibisihan. Lalo na ngayon marami. Amen ba? Maraming busy kaya minsan ang nangyayari. Oh Lord, dito ka muna. Babalikan na lang kita pagka nakaanang. Ano ba? Minsan niya hindi na nababalikan. Amen ba? Pero sabi nga, dapat yung ating pananampalataya ay lalakihan natin ang ating paggawa. Diba? Kailangan may gawa. Kaya mong humayo, papunta sa gawain. Kaya mong ipaglingkod ang iyong mga kamay. Kaya mong gamitin ang iyong mga dila sa paghahayag ng pinagpala ng Diyos. Minsan, alam mo, pinagpala na tayo minsan ng Diyos, pero ayaw pa natin ipagsabi. Diba? Kailangan kung tayo pinagpapala ng Diyos, dapat yan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Diba? Hindi yung pinagpala at minsan, pinagpala tayo ng Diyos, pero anong ginagawa natin? Ilatag ng lamesa. Ilagay si Alfonso. Ilagay si Emperor. Amen ba? Diba? Kaya dapat kung tayo pinagpapala, tayo ay nagbibigay o nagkakaloob sa gawain ng Diyos. Amen ba? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, anuman ang inyong ipagkaloob sa akin, ay ibabalik ko ng siksik, liglig, at umaapaw. Iyan po yung sinabi ng Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kaya nga, siguro naman po mga kapatid, lahat dito ay nabinyagan na. Nabinyagan na po ba kayo? Hi! Meron po kayong sariling adyo. Ang hirap po magsalita.
sumagot, sinanggoning lang. Nabinyagan na kasi ako eh. Nabinyagan na siya. Amen. Lahat tayo ay nabinyagan na. Sabi nga, ito daw binyag natin, ay tinanggap natin kasi siguro, baby pa kasi tayo nung bininyagan. Amen ba? At sa pagbibinyag natin, meron pong hamon sa atin. Pero dahil tayo ay mga sanggol pa, tinatanggap natin itong binyag na ito na passive acceptance o yung lamig na pagtanggap. Pero sa binyag, ginagawa na po tayo doon na binabahaginan na po tayo doon ng tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Pero dahil kapag baby ka, tawag dito, selfish. Diba? Pag baby, selfish. Ewan ko, sabi nila. Hindi, kasi pag baby, pag umiyak, ang kailangan niya, dede. Pag umiyak, ang kailangan niya, karga. Pag umiyak, ang kailangan niya, palitan mo ng pampers. Kaya nga gusto niya, pag umiyak siya, siya lang siya ang harapin mo. Siya lang siya, ituduyan mo, patutulugin mo kung inaantok. Amen ba? Kaya wala pa siyang kakayahang tumugon doon sa binyag na tinanggap niya na merong pagtawag ng Diyos para maglingkod. Pero dahil po, dahil yun yung ating pagtanggap doon sa binyag, kaya nga po, dahil ngayon, tayo po ay medyo, sabi nga lagi, nasa dapit hapon na ng ating mga buhay. Nasa dapit hapon na, si sister lang medyo bata-bata pa, di ba? Pero tayo, mga bandagine, tayo, 30 pa lang po, bumabata pa. Pero sabi nga yung mga edad daw natin ay nasa dapit hapon na ng ating mga buhay. Kaya nga yung mga dila natin, ialay na natin yan sa Diyos. Amen ba? Para hindi lang natin yan magamit, kundi hindi natin magamit lang para sa sarili natin, kundi gamitin din natin para sa ating kapwa. At tulad ng mga alagad, diba? Yung mga alagad, nung tinanggap nila yung kapangyarihan nila, ginamit nila yan. Hindi nila isinagkait. Sabi nga sa charismatic, merong kapangyarihang tatlo. Kapangyarihan sa isip, kapangyarihan sa kamay, at kapangyarihan sa dila. Sa ngayon, ang hihingin natin ay kapangyarihan sa dila. Bakit? Para gamitin natin sa pagtaboy ng salot. Para naman hindi umabot ng 2,000 yung gasol. Amen ba? Kasi pag kailangan natin gamitin ang ating mga dila para maitabo yung salot, para yung ating bansa ay hindi na madamay sa salot. Pero sabi nga, kapag nagkakaroon ng digmaan sa iba't ibang bansa, damay ang lahat. Lalo na pag naikit-ikit na ang langis, diba, damay tayong lahat. Kaya, kung ang ating mga dila ay lalagyan ng kapangyarihan ng Diyos, magagamit natin yan. Gusto nyo ba makibahagi? Amen. Gusto nyo bang malagyan? Huwag na lang, sister, bahala na lang kayo. Joke lang. Diba? Kung gusto natin makatulong, gusto nyo bang makatulong? Siyempre, hindi man tayo. Sabi nga ang pagtulong kasi lagi lang natin iniisip kung may pera ka. Pero ito, pwede tayong makatulong kahit wala tayong pera. Sa pamamagitan ng pagtataboy o na masamang espiritu ng karamdaman, lumayas. Kasi nga, ang sumasampalataya ay nakagagawa ng himala. Sabihin nyo, gaganda ako. Gaganda ako. Gaganda. Sabihin nyo, papayat ako. Papangit ako. Kasi ayaw mo gamitin yung dila mo. Papayat ako. Papayat ako. Diba? Pag sinabi mo, mangyayari. Kasi malalagyan ng kapangyarihan yung dila Kaya pag sinabi natin, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Parang ayaw na Yayaman ako. diba? Yayaman ako. Pag sinabi nyo, gagaling ako. Gagaling Diba? Napakahirap magkaroon ng sakit. Amen ba? Lalo na kapag ikaw ay wala. Kaya pag sinabi lang natin, gagaling ako. Gagaling. Sa pangalan ni Jesus, gagaling ako. Kasi nandun yung ating faith. Hindi man natin nakikita yung kagalingan,
once nabigkasin natin na merong pananampalataya, tayo ay gagaling. Gusto nyo bang gumaling? Sino ba dito yung may sakit? Lahat may sakit. Praise the Lord! Sa pulsa. Ako nga may balik pa ako ulit sa Oo, totoo lang, kala nyo. Pero praise the Lord, talaga namang kahit may nararamdaman ka, kailangan mong maglingkod. Kasi dito ka na itinalaga ng Diyos. Kaya pag sinabi natin, gagaling ako, Gagaling ako. gagaling ako, Gagaling ako. parang ayaw niyo magsalita. Papayat ako, Papayat ako. ayaw mo, papayat. Yan, sabihin ko yan, papayat ako. Ganon. Kailangan meron kang pananampalataya pag sinabi mo yan. Kailangan yung sasabihin natin, meron kang pananampalataya. Kasi payat na. Hindi yung ilalagay lang natin sa isip, gagaling ako, isip ko yan. Pero dapat nalagyan natin, tandaan natin, ang demonyo, naniniwala din yan sa Diyos. Pero, hindi sila sumasampalataya. Pilit. Wala na? Kaya dapat, O, yung nagkukasal. ang demonyo kasi, meron din silang paniniwala. Pero wala lang sila pananampalataya. Ang demonyo, walang pag-ibig. Pero ang mga sumasampalataya ay merong pag-ibig. Kaya nga dapat, pag sumampalataya tayo, lalaki pa natin ito na pag-ibig. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Kaya nga, nung ang mga alagad, kaya nga, kita niyo yung kwento ni Ate Jenny, si Pablo, paano nila ginamit yung kapangyarihan? Paano sila umawit ng mga himno? Umawit sila nung panahong iyon habang sila ay nakakulong, 'di ba? Nakakulong sila. Yung kwento ni Ate Jenny, ginamit nila yung kanilang kapangyarihan sa dila, yung mga prayer of praise nila, ginamit nila sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Sila ay nakalabas sila ng hindi namamalaya ng mga bantay. Nakalabas sila. Ganon din ang gagawin natin sapagkat sabi nga, ang pagsasalita sa Hallelujah, ito yung key to unlock the power of God. Kaya nga mamaya, mga kapatid, katulad ng mga alagad, kasi po habang tumatagal, hindi naman po yan ipagkakaloob agad. Sa ating pagdalo, kung ako nga, matagal ako bago pa ako pinagkalooban, attend lang ako ng attend sa mga gawain. Attend lang ako ng attend hanggang dumating na yung panahon na ang dila ko ay baguhin na ng Diyos para lagyan ng kapangyarihan. Alam nyo naman siguro yung lugar namin dito sa Atlas. Puro puno dyan. Kaya pag bumabagyo na, pag sinabing ayan na yung malakas na bagyo, Diyos ko, lahat talaga namang ginagamit ko na yan. Hindi ako natutulog. Talagang, hallelujah, praise Yahweh, lemoleya, net, siliya, hokotomo, shotoro. At yung